Arts 1, Quarter 4, Weeks 3 to 4. Kagamitan sa paglikha ng 3D na sining. Layunin, sa araling ito ay matutukoy mo ang mga kagamitan na maaari mong gamitin sa paglikha ng mga sining na 3-dimensional. Ako si Lita. Nais kong gumawa ng 3D na sining para iregalo kay nanay. Gusto ko sana ay paso para sa kanyang halaman. Ngunit di ko alam kung anong mga kagamitan ang aking kailangan para magawa ito. Ano kaya ang maaari kong gamitin? Sa paglikha ng mga sining, ang una nating dapat isaalang-alang ay ang uri ng sining na ating gagawin. Ito ay mahalaga para malaman kung anong medium o kasangkapan ang kailangan mo para mabuo ito. Ang 3-dimensional na sining ay may kani-kaniyang disenyo at pagkakayari. Maraming posibleng paraan para makalikha ng sining na ito sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang uri ng kagamitan na maaaring makita sa paligid tulad ng mga sumusunod na nasa larawan sa ibaba. Ang kagamitan sa paglikha ng 3D na sining ay hindi limitado sa mga nabanggit na material. Maaari kang gumamit ng kahit anong bagay basta't ito ay makabubuo ng sining na may kapal o lalim. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check kung tama ang sinasaad ng pangusap at X naman kung mali. Unang bilang. Ang 3-dimensional na sining ay nilikha na may lapad o lalim. Tama o mali? Pangalawang bilang, eskultura ang pangunahing anyo ng 3D na sining. 3, kahoy ang ginagamit sa paggawa ng paper mache. Pang-4, ang mga recycled materials tulad ng karton at plastic bottles ay maaaring gamitin sa paggawa ng 3D na sining. Pang-5, ang pagpapalayok ay isang halimbawa ng 3D arts. Narito ang mga susing sagot. Unang bilang, check. Pangalawang bilang, check. Pangatlong bilang, X. Pang-4, check. Pang-5 bilang ay check. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Kilalanin ang kagamitan na ginamit sa paglikha ng mga sumusunod na likhang sining. Piliin ang letra ng tamang sagot sa kahon. Mga susing sagot. Number 1, letter A. Number 2, letter D, karton. Number 3, letter B, kahoy. Number 4, letter C, clay. And number 5, letter E, plastic bottles. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ng bilog ang patlang kung ang kagamitan ay maaaring gamitin para makagawa ng 3D artwork na paso. Tatsulok naman ay lagay kung hindi. Narito ang mga susing sagot para sa unang bilang, bilog. Pangalawa, bilog. Pangatlo, bilog. Pang-4, bilog. Pang-5, tatsulok. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, kaarawan ng iyong nanay sa darating na linggo. Nais mo siyang regaluhan ng florera na pangdisenyo sa lamesa ng inyong bahay. Bilugan ang mga larawan na maaari mong gamitin sa paggawa ng florera. Tandaan, ang paggawa ng mga likhang sining na 3D ay isang napakasayang libangan. Ito ay magagamit natin bilang disenyo, laruan o lalagyan ng mga gamit. Hindi rin ito nangailangan ng mga mamahaling materyales. Ang mga gamitan sa paglikha nito ay maaari nating matagpuan sa ating paligid. Sa paglikha ng 3D na sining na gagamitin natin bilang pagayak, mahalagang isalang-alang natin ang tamang hugis at balanse nito. Para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng disenyo ng 3D na laruan na maaring igayak ng nakatayo. Isalang-alang ang balanse at tamang hugis ng bawat parte ng katawan nito.
Maraming salamat sa pakikinig!